Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia. Sa Filipos 2:3 hanggang 4, sa magandang balita Biblia, na ang sabi, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagpapasakita ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ang mga talatang ito ay isang paalaala sa lahat, sa ating lahat, lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan, hindi po para sa sariling o pansariling interes. At lalo na hindi po para maghasik ng pagkakampi-kampi, dahil lang ang hangarin ay humawak ng kapangyarihan. Marahil po ay walang sino man ang sasang-ayon sa gayong uri ng leader. Ang pamamaraan kasi nila ay divide and conquer. Mag-uudyok sila ng mga taga-away-away para magawa po nila na agawin ang kapangyarihan at sila ang mapuesto sa poder. Kung nangyari man po yan sa ibang bansa, sana po ay hindi yan mangyari sa ating bansa. Kaya tayo ay nagkakaisa ng pananawagan sa mga namumuno sa pamahalaan na huwag sana nilang payagang mangyari ang gayon sa atin. Meron pong kasabihan na united we stand, divided we fall. Tayong naririto, tinututulan po natin at hanggat sa makakaya natin, ayon sa ating makakaya, ay huwag nating payagan ang divided we fall. Tandaan po natin, mga kababayan, kapag ka nagtalo-talo ang mga nasa pamahalaan, ang apektado ay taong bayan. Kapag ka magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. Dahil po dito, pansinin nyo, mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, yung hawak nating mga placards, basahin natin isa-isa yung nakasulat dyan. Tignan po ninyo. Ang nakalagay, aming kahilingan, kapayapaan ng bayan.
Problema'y lutasin, huwag palakihin. Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Magkaisa para tumatag ang bansa. Ito pa, may nakalagay pa sa atin. Yung isinisigaw natin na yan. Magkaisa, huwag mang-isa. Kasi yung pagbubula yun. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Unahin ang bayan, huwag bangayan. Tugtugan ninyo ito. INC is for kaya kailangan natin peace in the Philippines. Bakit po ganito ang ating mga panawagan? Kasi ayaw namin ng kaguluhan, saan mang ito panig manggaling. Ang nais natin ay, isigaw ninyo, kapayapaan! At kung may naging awayan, hindi po ba ang tama ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan? Lamang sila doon. Sa pagkakaisa at sa kapayapaan, mananaig at mamamayani ang sambayanan. Kaya sana maging mabuting halimbawa ang ating mga namumuno sa pamahalaan. Sa ikapapayapa, ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin? Sa awit 34:14 ay sinasabi, lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti, pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ito po ang itinuturo ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang dapat nating gawin para kamtan ang kapayapaan, lumayo sa masama, at gawin ang mabuti. Ano po ang isa sa mga gawang mabuti na dapat gawin para sa ikapapayapa ayon pa rin sa pagtuturo ng Biblia?
ipagpauna ng isa't isa ang iba. Batayan sa Roma 12:10. Ang sabi pa, huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Yan ay nakabatay sa unang Korinto sa 10:24. Kaya para sa kapakanan ng kapwa-tao at mga mamamayan, dapat isang tabi ang mga pansariling kapakanan at mga personal na ambisyon. Takbol sila lahat. Takbol sila lahat. Alang-alang sa mahal nating bansa, dapat magkaisa. Iwasan Oo, mga nakatasel na. Susorbiya, baka magbuhos na naman yan eh. Magbuhos na yung maliliit. Ha? alang-alang po sa mahal nating bansa, dapat magkaisa at iwasan ang pagkakabahabahagi at kaguluhan. Bakit po dapat iwasan ng mga leader ng bansa ang pagkakabahabahagi at kaguluhan? Kapag nagkakabahabahagi tayo, ay hindi po maisusulong ang kapayapaan. At kapag kaguluhan ang namayani, hindi po mahaharap ang paglutas sa mga problema ng bansa. Katulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, seguridad ng mga mamamayan sa mga tumitinding kalamidad, kakulangan sa hanap buhay, kriminalidad, insurgency, at marami pang iba. Ang mga ito'y nakapagpapalala lamang sa krisis pan-ekonomiya at nagpapabigat sa mabigat ng kalagayan ng pamumuhay ng karaniwang Pilipino. Ito po ang hinihiling natin sa mga namumuno sa pamahalaan, na pagkaisahan din nilang pag-ukulan ng matamang atensyon at pag-asikaso. Sa halip na banayan ang kapakanan ng Pilipinas, nawa ang pag-ukulan nila ng pansin at panahon. Kaya kahit matapos na itong ating isinasagawa ngayon, na sama-sama at mapayapang pagkilos para sa kapayapaan, ang ating mga panalangin sa Panginoon Diyos ay basbasan niya ang ating bansa ng kapayapaan. Tanlawan nawa niya ang kaisipan ng mga namiminuno sa ating bansa upang balikatin nila ang kanilang sinumpaang tungkulin na siyang dahilan kaya sila inihalal ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyo.
Yeah! 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 Magkakaisa! Para sa Pilipinas! Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Payama ang ating bansa, aseso at taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Tigil ang pagkaaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Payama ang ating bansa, aseso at tayo. Ang kahirapan sa bansa ay lumulubha. Kailangan maharapin ang maraming ating problema. Maraming nabubutok sa Maynila at probinsya. Maraming trabahante, hindi sapat ang kinikita. Pamilya hindi sapat ang pagkain sa mesa. Kapag sila'y nagkasakit, wala rin pabaos nila. Sa buhay naman yan, basta matindi na labihan. At tumataas, maatas ang kriminalidad. Hindi mabuting panoorin na puro na lang kampihan. Taliwan ka ng batikos, kabi-kabilang antidan. Ang dapat asikasuhin at kailangan malutasan ay ang mga problemang nagpapahirap sa ating bayan. Tingnan panahon, pagkakaisa ang solusyon. Magtulungan tayo, ito ang kailangan ngayon. Dapat nagkakaisa para mayabang ang bansa. Pagkakaisa ang kailangan, hindi mamumulitin ka. Bayan ay unahin na dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin na dapat magkasundo. Mayabang ang ating bansa, aaseso nga tayo. Ang bayan ay unahin na dapat magkaisa. Hindi lang mag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin na dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aaseso nga tayo. Anak mo ay pansinin ito aming sinasabi. Kapayapaan ito ang nais namin na mangyari. Ang problema ng bayan ay napakarami. Hindi lang pangayan ang pagkakabahagi. Ang bansa ay mayabang, hindi mahabahagi. Ang bansa ay masaya, walang kampi-kampi. Ang bansa ay unad, pag hindi kanya-kanya. Pagkakaisa, ito ang dapat nating magawa. Una para harapin mga problema ng bansa. Sa pagpapangayan ng bayan ang nagdurusa. Nauubos lang ang oras ay hindi mahalaga. Ang bigyan ng panahon, kinabukasan ng bansa. Panahon na para harapin mga problema ng bansa. At magkaisang lahat ng mga hindi halagang bansa. Huwag kang ubusin ng oras sa hindi mahalaga. Ang bigyan ng panahon, kinabukasan ng bansa. Bayan ay unahin, dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin na dapat magkaisa. Aaseso nga tayo. Bayan ay unahin at dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin, dapat magkasundo. Payapa ang ating bansa. Aaseso nga tayo. Ang bigyan ng panahon, kinabukasan ng bansa. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Original rap yun sa original yun. Impose na yan. Magandang hapon sa inyong lahat. Tulad po ng alam natin, ang layunin ng pambansang rally na ito ay para sa kapayapaan. Kapayapaan ng ating bansa. Ngunit, ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang kung ang batas ay irerespeto at paiiralin. Hindi po tayo laban sa anumang proseso ng paglilitis, anuman ito. Kailanman at ito po naaayon, sumusunod sa batas. Kaya, upang magbigay linaw ukol sa diwa at kahalagahan ng pagpapairal at pagsunod sa rule of law na sa sandigan ng kapayapaan tungo sa ikalulutas ng maraming